Anong kaululan na naman ba itong pinagsasabi ni Claire Castro, mga kababayan? Akalain nyo ang sinisi nitong si Claire Ring, mga kababayan, sa pagbagsak daw di umano sa ratings ni PBBM na ngayon, mga kababayan, ay itinuturing nga na the worst president in the Philippine history in terms, mga kababayan, sa approval rating sa kalahati ng kanyang termino. Sabi ni Claire Ring Castro, dahil ito sa fake news o ang lagi nilang sinasabi, mga kababayan, kapag hindi na nila masagot ang mga argumento, fake news. At gusto daw malaman ito si Claire Ring Castro, mga kababayan, kung sino-sino yung mga respondents, yung mga sumagot daw sa survey. Malamang sa malamang daw hindi ito nabigyan ng tulong ayuda ng gobyerno. Animal na ito. Oro-ori nyo po, mga kababayan. Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Paano naging fake news? Yan na lang ang masasagot nila, mga kababayan, dahil hindi na nila masagot eh. Ayaw aminin ang kanilang laging depensa, mga kababayan. Ayan na lang, fake news. Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. Yan naman talaga ang mga respondents, di ba? 1,000, 2,000. Oh, bakit kini-question nyo na ang respondents ngayon, Claire Castro, na bumagsak ang rating ni PBBM? Paano yung tumaas yan? Di ba yung tumaas yung rating ni BBM, mga kababayan, dati-rati, di ba? Panay balandra nila. Legit ang SWS, Pulse Asia. Ngayon, mga kababayan, question. So, sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect. Oh, mas malala pa ang grado niya ni BBM at sa actual, mga kababayan, promise. Natatingin natin, talagang 25%? Pataas pa nga yan. Ang totoong survey, mga kababayan, siguro less than 10% na lang yan sinagba. ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipino. Magtanong ka, Kalye Survey. Itanong mo sa kanila sino pa ang sumusuporta kay BBM. Wala na, mga kababayan, as in, sa lahat ng mga nakakakilala. Yung mga kakilala, magtanong kayo. Di ba, wala. Zero. In the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news. Wow, fake news. Inisi na sa fake news. Ito, sa impluensya ng mga fake. Paano na yan? Kayo nga ang numero unong nagkakalat ng fake news. Example na lang ha. Sa dami-daming mga sinasabi nila, mga kababayan, di ba? Ang daming mga fake news. Example na lang. Noong dumagsa ang mga pulis doon sa airport ng Davao City, mga kababayan, ang sabi nila, CIMEX lang daw, simulation exercise. Iyon pala, mga kababayan, may plano na pala silang hulihin si dating Pangulong Duterte, tapos ngayon sasabihin nilang wala silang plano. Una doon, mga kababayan, nagsinungaling sila na CIMEX iyon, tapos nagsinungaling din sila na wala silang planong hulihin. Sino fake news ngayon? News na tapos yung si BBM mismo sinabing wala daw may dalang baril doon sa KOJC. Nagkakalat. 5,500 flood control. Katunayan nyo yan. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing. Sino ba yung Reuters? Hindi nga yan taga Pilipinas. Bakit tayo maniniwala sa mga banyaga na kung ang tayo mismo ang totoong may alam sa sitwasyon ng ating bansa? Isang Israel-based data intelligence firm. Paki namin sa taga-Israel. Wala kita ba kayo mga taga-Israeli dito, mga kababayan, nagsasurvey? Firm or disinformation security firm. And I quote, the level of coordinated disinformation seen in the Philippines. O kayo ang tuburan ng fake news, Claire Castro. Yung mga twisting nyo dyan. Was far above the typical 7% to 10% range. Bakit kamo? Dahil maging ang gobyerno, mga kababayan, ay hindi mapagkakatiwalaan ang mga pinagsasabi. Lalong-lalo na yan, sentimiento ng tao, hindi na naniniwala dito kay Claire Ring Castro. Online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues. End quote. And again, kailan pa naging problema ng bansa talaga, ha? Yung main issue, sakit ng ulo ngayon sa gobyerno, mga kababayan, ang fake news. Okay lang ang kidnapping, parang hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin. Droga, sindikato. Wala tayo masyadong naririnig, mga kababayan, na yan talaga ang kanilang tinutukan. Ang kanilang tinutukan ng mga kababayan, araw-araw, ha? Ng gobyernong ito ay mga vloggers na sinasabi nila fake news.
Diyan sila nakafocus ngayon. Araw-araw mga kababayan, binabanggit fake news. Wala kang maririnig na ibang bukang bibig. Kumilos kayo, Claire Castro, nang sa gayon ay hindi kayo mabatikos. Magtrabaho kayo na maayos. Kung hindi kaya, di umalis. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. Wow! At kung ito man ay ayaw niyo tanggapin? Masakit ba ang katotohanan? 2 survey firm na po iyan mga kababayan Yang Pulse Asia, mataas pa nga yan. 25%. Doon sa Publicus Asia mga kababayan, 14 na lang kay BBM, di ba? 14 ba yun? 19. Basta less than 20. Totoong nagkaroon ng pagsagot. Hindi na naman Kasuhan nyo ang Pulse Asia. pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents. Paano pa naging patas yan kung aalamin nyo kung sinong respondents? Pupuntahan ang mga respondents mga kababayan. Bakit? Anong gagawin nyo sa mga respondents? Ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news? Wow! Ipapa-investigate. Sige, kasuhan nyo yung Pulse Asia. Kung sa tingin nyo, peke yan, go! Pero dati-rati mga kababayan, nung mataas ang rating ni BBM, panay balandra, nagyabang pa. Accurate ang Pulse Asia, SWS ngayon, fake news na? O naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? Naayuda! Kung hindi ba daw nabibigyan ng ayuda mga kababayan? Paano pa magiging patas yan kung ang mga tatanungin dyan sa 1,200 lang naman yan mga kababayan ay 2,000 plus o 2,000. Pagpalagay natin, bigyan ng ayuda, 10,000 kada isa, kaya yan ng gobyerno. Talagang sasagot yan, pabor kay BBM, ungas. Aalamin mo, tapos i-investigate mo kung nabigyan ba ng ayuda. Bakit? Bibigyan mo? Too late na. Paano pa nagiging patas yan kung aayudahan nyo bago i-interview? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. Sige, alamin mo. Kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon, at ito'y magre-reflect sa isang survey na naisip tanggapin nyo na lang. At ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang... Hindi nyo na nga tinupad yung batas sa paghuli kay Tatay Digong. Yung paglipat ng pondo sa PhilHealth, yung mga blanco sa GAA, yung Maharlika Fund na ewan na natin. Ano nang nangyari ngayon? Yung mga insertion ng mga buhaya, yung ayuda-ayuda. Yan ang dahilan, Claire Castro. Bakit bumagsak ang rating ng amo mo? Tama, at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Biglang hindi na credible ang mga survey firm mga kababayan. Tatandaan namin yan, Castro, ha? At kung mangyayaring tumaas ang rating ni BBM at magyabang kayo, isasampal namin sa inyong mukha yung mga pinagsasabi nyo ngayon. Pero considering that the survey was conducted from March 23 to 29 or just a few days after the arrest of the former president, sa tingin po ba ng Malacanang gaano kalaking factor yung politika sa naging resulta ng Banggitin mo ang pangalang Duterte para mabuhayan ng loob yan si Claire Castro. survey, especially yung nangyari kay former president? Okay, lumalabas nga po Ayan na. Andyan na ang pangalan ng former president. na My favorite topic. Hindi makakompleto ang araw ni Claire Castro. bumaba di umano ang Di umano na ngayon. ang approval rating ng Pangulo. Plus rating din, ungas. Pero sabi nga po natin, ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po Huwag mo lang tingnan. Sa tingin natin, alam naman yan mga kababayan. Nagpa-survey sila Kaya nga namimigay-migay ng ayuda dati, di ba? Sa Visayas at Mindanao dahil lagpak na ang survey. Tapos naubusan na siguro ng pera. Wala na. Ngayon, wala na magagawa. Hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas. Tatandaan namin yan ngayon, ha? Huwag kayong magyabang, ha? Claire Castro, sa susunod. Magtatrabaho pa rin po ang Pangulo. Wow, magtatrabaho. Ang gusto namin, magtrabaho na maayos, hindi lang trabaho, baka trabahong bulakbol yan Katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung Wow! ano ang sa batas. Hindi dahil ito ang Bakit ang dami niyong asunto ngayon sa Korte Suprema kung anong nasa batas? dinidikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas. Wow! Ano masasabi niyo dito mga kababayan na sinisi na naman nila sa fake news ang pagbagsak ng rating ni Ngagva? Post your comments below.